Hindi po maitatanggi, according na rin sa aking obserbasyon, ang isa sa pinaka-exciting na topic dito sa ating channel ay ang eschatology, antikristo, at end times. Yan po ang nireview ko sa aking, anong tawag dito? YouTube studio. I got a lot of views doon sa isang video na kung saan tinatalakay yung mga bagay na ito. Antikristo, end times, gunaw, and all that. You know what? It's good. It's true. Pero, syempre, nalungkot din ako kasi marami rin akong topic din sa ating channel na kung saan akin pong in-expose yung mga everyday Christian living natin. No? Mahalaga din po kasi yon while waiting for the rapture. Nandito pa po kasi tayo. And it only got small views. Small views talaga as in literally. May nakuha pa nga akong 17 views. I think pinakamababa ko 7 views kung hindi ako nagkakamali. I think tapos yung sa Antichrist nakakuha ng libu-libong views, no? At yes, maybe through being excited doon sa tinatawag na pagdating ng Panginoon o pagdakit sa atin sa rapture. Opo, nandun po ako. Pero tandaan po natin, naligtas tayo sa biyaya, kaya dapat ipagsigawan natin yung biyaya. Kasi when it comes to finish work, mga ganyan, parang doon ko gustong makakuha ng maraming views itong channel natin. Anyway, ako ay naniniwala at nananalig pa rin sa Panginoon na maraming magsusubscribe dito. Paano maraming magsusubscribe dito? Simply by sharing it sa ibang mga tao. Okay, i-share natin itong mga videos na naglalaman ng mga katotohanan at mga kapahayagan ng biyaya ni Kristo sa mga tao. Okay? So, pero pag mga antikristo, mga ganyan, i-share nyo rin. Mangyayari po yan. Pero mas ina-encourage ko kayong i-share ninyo yung finished work ni Jesus. Marami po akong videos dito regarding finished work of the Lord. Yung anong ginawa niya sa cross. Especially, you can see the thumbnail where he was being hung on the cross. Ito yung mga pictures na inilalagay ko. So, sa akin, masaya po ako dahil ang channel natin naman ay lumalago. Hindi ganun kalago. I mean, I know some channels na Pilipino rin na talagang malago. Kasi ang kanila namang paglago ay according din sa kanilang tawag dito, kanilang pagpapaganda sa mga videos nila. Wherein ako talagang I will make videos according to who I am. Minsan inuubo ko. Minsan, anong tawag dito? Anong tawag doon? Dighay. Nandidighay ako. Hindi ako yung tipo marunong ako mag-edit, marunong ako magsira yung computer ko. Pero sa akin lahat, nasa cellphone na lahat. No? Kung nagkamali ako, di ba napapansin ninyo, akin pong inaano, tapos inaano ko uli. Di ba? Tapos nagkamali ako, tapos inuulit ko na lang. Pero hindi ko inaalis yung pagkakamali. Part ng buhay yan. At natutuwa naman po ko. Alam niyo po ba, I really want to make this confession. Nako, sabi ko nung una, pinakinggan ko yung mga, this was, 2022. Kasi bihira ako makinig ng mga videos ko. Hindi ko pinapakinggan yung mga, after I recorded it, dyan na, lagay ko na lang. Hindi ko ugali nakikinig ng mga sineshare kong karamihan dito. Pero minsan, 2022, ako ay nakinig, I started, tawag dito, pointing dun sa mga bagay-bagay. Ang napansin ko, kakaiba pala ako mag-preach. Parang kumbaga sa makamundong pananalita, parang reality show. Kasi kung nagkamali ako, diretso. Naku, hindi ako makakuha ng maraming subscribers. Hindi ako makakuha ng maraming views. Pero mali po ako. Dahil may mga nag-viral po ako na umabot ako ng, I think, kung hindi ako nagkakamali, meron akong video na umabot ng 13K, 14K. Hindi ko na alam eh. Pero umabot ng ganun, Lord, salamat po ako. In-underestimate kita. Dahil tinignan ko yung sarili ko na gano'n ang pag-style ko. Pero kayo, nandito po kayo, nakikinig kayo sa Daily Good Vibes. Maraming pong salamat. It's not that because you like my style of vlogging or sharing or pointing to things coming from the Bible. It's not about that.
But, nandito kayo dahil mahal nyo si Kristo. Mahal nyo si Jesus. Hindi ba? Dahil naramdaman nyo muna yung pag-ibig niya bago nyo siya ibigin at dalhin niya kayo sa Daily Good Vibes channel. Congratulations po sa ating lahat. Nandito tayo sa Daily Good Vibes. So, yun lang po ang gusto ko sabihin. So, sa ngayon po kasi we're waiting for the rapture to come. Okay? At meron pong isang figurang lalabas. Sirang plaka na, sirang CD na, napaulit-ulit. Pero huwag kayong magsasawa dahil ito po ay mangyayari. Bagamat ngayon nagluluwat, parang nung may COVID-19, tanda po ba ninyo? Kasamot-sari na yung mga, eto na ang wakas, eto na ang pagdating ng Antikristo. Nasaan yung Antikristo? Di ba? So, I suggest, habang hindi pa naman dumarating yung rapture, enjoy natin ang buhay natin. Let's enjoy being Christians. Alam mo yung pinakamasarap na buhay yung nakakilala ka kay Kristo. Nakilala mo si Jesus, mahal ka niya, nandyan siya lagi para sa'yo. Ang dami ng problema namin ang sinolve ni Jesus. Naiiyak na lang ako tuwing naaalala ko yung mga nakaraan, Lord. Sabi ko, pag may dumarating sometimes sa amin na mga seemingly problems like that, Lord, I easily get entangled to how I felt about things. Sabi ko, parang masyado po akong subjective, Lord. Lamang, ang malungkot doon, nakakalimutan ko na po yung mga nagawa mong maganda. Sometimes ganun po tayo. Let's be realistic. Let's be real. Sometimes kapag kami mga seemingly pagsubok sa buhay natin, nakakalimutan natin yung mga magandang ginawa ng Diyos sa atin sa nakaraan. Para siyang, like for example, you have a coupon bun, and that coupon bun is pure white. Tama? Lahat yung puti. Puti. Amen? It's puti. And then, meron kang pentel pen. And then, doon sa pentel pen, ikaw ay naglagay ng dot doon sa puting-puti. Isang maliit na dot lang. And then, ngayon, pag ipapakita mo yun sa tao, ang makikita nila ngayon dito ay yung dot. Nakalimutan na yung mga puti na ginawa mong magaganda. Yung puti po doon sa coupon bun ay yun yung magandang ginawa mo. At yung dot, ayun yung, yeah. Minsan ganun din tayo sa Diyos, kay Jesus. We tend to forget the many things that He has done for us. Especially sa Christian living natin, kung paano niya tayo blines. Ito po niligtas ka niya sa isang problema, tapos may another problema ka. Di ba? Anong nangyayari ngayon? Nakalimutan mong niligtas ka doon sa problema. Para yung mga Israelites nung Old Testament, ganyan din po tayo ngayon. Aminin po natin yan. If you don't gonna make, tawag dito, accept that to yourself. You're fooling yourself, my friend. Ganyan din tayo ngayon. Nakakalimutan mo yung maraming ginawa ng Diyos pag meron ng parang nakalimutan mo yung maraming ginawa niya. Don't be like that. Don't be like that. Di po ba? Merong isang character doon sa Bible na ang name niya si Asa. Di ba? Ang daming, si King Asa, maraming tagumpay ang ipinagkaloob ni Yahweh sa kanya. And yet, nung may dumating na problema, nakalimutan niya yung magandang iginawa ni Yahweh at nakipag-compromise doon sa mga hari. Ayaw ng Panginoon yon. Ganyan din po tayo. Iko-compromise mo ba yung mga magandang ginawa ni Lord dati? Nakalimutan mo na at nakipag-compromise ka dahil sa present situation mo. May pag-asa po maging ganyan tayo kung hindi natin lalawakan ang tingin natin sa biyaya ni Kristo. Amen? So, ganun po ang ibig ko pong sabihin po sa atin. Tayo po mga Kristiyano, asin at ilaw po tayo dito. Kahit nagkakamali tayo, still, mahal tayo ng Panginoon. At ngayon, nasasyak nga po ko, malapit na naman po ang mahal na araw. Parang kailan na yun nakarang ang mahal na araw. Siguro, i-repost ko na lang yung 10 commandments. Hindi, no? I-repost ko na lang yung 7 last words ni Jesus. Not exactly sa Holy Week, pero abangan ninyo pag malapit na yung mahal na araw. I-repost ko na lang, no? Para marinig naman natin, ano ba yung mga laman ng mga pangungusap ng Panginoon sa krus noong mga panahon na yon. Okay? So, maraming salamat po muli, no? Nire-remind ko lang po kayo, i-share nyo ang mga video sa Daily Good Vibes sapagkat dito nakatitiyak kayo si Jesucristo lang na anak ng Diyos ang tunay na bida. Hindi ang institutional church, hindi yung pastor, okay? Hindi tradisyon, kundi ang Panginoon. Hindi tradisyon, kundi ang Panginoong Jesus na namatay at nagbigay at nag-alay ng buhay para sa atin. God bless po sa ating lahat. Thank you po.